Record. Alright. Okay, good evening, good evening, good evening. Okay, sisimulan natin ang usapan to kahit na ilan pa lang tayo. Rap, good evening. Scarlett, good evening. DeFi or Bud, good evening. At sa ating si Porda, nalilito ako sa pangalan mo eh. May kasing Porda Motherland, may ito naman si Porda, for the love of the Philippines. Ay, bigyan kita ng mic para marinig ka namin. Rap, ikaw ba narinig mo na ba ang statements ni Harry Roque na sinasabi niya, teka, para mas maganda, basahin ko ng konti yung statement niya, nabasa ko kahapon, nagulat ako eh. Kasi yung una, yung si Mark Lopez muna ang nagsabi na aarestuhin daw. Ayan, ganyan. So sabi ko, ng International Chururut, Chismis Chururut Court. Dahil wala naman akong nakitang ganyan. Ibang sinasabi ni DOJ, wala daw. Sabi ni Marcos, huwag tayong maniwala dyan. Wala tayong pakalam dyan, di ba? Hindi na tayo sakop. So, may nagpadala sa akin, napakahaba. Okay, babasahin ko. Kung sino itong, ayan, dyan si Edward. Basahin ko lang sandali, yung sinabi nito, yung pinadala sa akin ni Mark Lopez, na I don't disagree, I disagree dahil ayon sa pag binasa mo yung sinabi talaga ni Roque, hindi hindi okay. Ito mo lang siya sinabi niya para magandang usapan, para malinaw. Okay, ang nagpadala sa akin ito is si Mark Lopez, okay, na sinasabi nga ni Mark Lopez, aarestuhin daw eh. Yung pala, may press statement itong si Roque, okay? Yan, yung on arrest warrant and task force Davao disbandment. Nasabi niya, in a recent live stream, I expressed alarm over 2 reports from direct and several sources. Okay? Pag sinabi niya direct, sabihin niya ako sino, direct and several sources. The impending arrest of former president, okay, by Philippine law enforcers. Yan ang sinasabi niya, ha? Excuse me. Oh. Ano ba yung sinabi niya kung sino source niya? Bandang, sinasabi niya, PNP, sinasabi niya ganito, pero sinasabi niya, si Duterte, sinabi niya, tinawagan daw siya ni Duterte. Totoo. Ang sagot ni Harry Roque, wala naman daw sinasabi si Duterte ganyan, kaya binabasa ko munang maigi, okay? Chill muna tayo, tapusin ko lang ha. Based on intel, the former president informed me, yan ang sinasabi niya, he could be apprehended anytime. Unfazed, he vowed that the ICC would never get him alive since he is already 80 years old. Nagulat ako, 80 years old bigla nung mga ibang pronouncement, 78. So we'll see kung anong tamang edad. Okay? Tatay Digong would fight all attempts to have him detained and prosecuted in The Hague for alleged crimes. Tama naman. Okay? As his counsel, I maintain that the court lost its jurisdiction. Alam na natin yan, paulit-ulit na yan eh. Okay? Moreover, the cooperation duties of the withdrawing state are limited to investigations. Tama naman. So yung mga sinasabi niya, it's the same shit all over. Okay? Okay. I reiterate my appeal to President Ferdinand Marcos to issue a presidential memorandum circular prohibiting all agencies. Ano ba sinabi ni Marcos? Hindi tayo maikipag-cooperate dyan. Ano sinabi ni DOJ? Hindi rin. Okay? Kaya siya ang kinakabahan. Mas ninaano niya to na sinasalsal niya para ang tao magkaroon ng public sentiments against the Marcos government. Yan ang feeling ko dyan. Tingnan natin. Sandali ha. Alright. Tingnan mo. Meanwhile, I welcome the clarification and assurance for the AFP. Ilang beses na sinabi yan. Ang ginagawa nila, pinapaulit-ulit nila dahil baka magkalina naman ng statement. Yang inaano nila, para mga ano, yan si Harry, ang mga pronouncement niyan, para mag-falter or ma-misstep or magkamali ng sasabihin ang Pangulo. Gusto nang paulit-ulit, hindi mangyayari niyan dahil sinabi na. Alright, tingnan natin ha. I am relieved and glad that the TFD, which is the Davao Task Force, okay? Ganyan-ganyan. Primary mandate of ensuring peace. Dinadamay yan ha. As the sworn protector of the Republic and the Filipino people. Eto na. The AFP must remain non-partisan. Ano ba talaga? Nung una ang sinasabi nila, ito nga, sinabi niya nga yan, ito, inamin niya. While I may have said the 700 plus uniformed personnel comprising the task force are perceived loyal to the Duterte family, I did not claim that they function as a private army. Sino ba nagsabi sa na ganyan?
pinagtatanggol niyo na yung mga sinasabi niyo dati. Okay? So, to me, on my mind, okay, at sa mga binabasa ko dyan, nirereklamo, Chief, ano ba talaga si Harry Roque? Sabi ko, dati, former spokesperson. Now, sinabi na yung salitang counsel. Okay. Anong ibig sabihin niyan? Is he a retained lawyer ng Pangulo? Is he now being hired as the lawyer for the former president? Is he now representing Duterte in any of the cases filed locally by Trillanes et al.? Yun ang dapat na bigyan ng pansin. Si Trillanes, matuloy yung kaso para ang kaso haharapin sa Pilipinas. Para mapatunayan ng Philippine government that the system is working. Dalawa lang yan eh. Pag tinira nila si Trillanes at pinahuli at binatukan sa ulo, puro kakakulitan. Anong masasabi ng tao? Ano naman suppression of, ano naman yan, due process eh. Kaya ang pinakamaganda, tulungan nila si Trillanes. Ihatid nila sa korte. Mag-file ka ng kaso. Yung sinasabi mo, pero tama naman, ang ginawa ni Trillanes, naisip niya, puro o formang hindot. Ang gagawin ko, ano ko na congressional inquiry. Idadami niya ang Congress para mayroon daw hearing sa AJK. Medyo gumaganda na ang takbo. And bakit ko nasabing medyo gumaganda? Because now we are, okay, on the route of due process. Diyan natin mapapakita na the law is working. Pero dati ba wala? Meron. Ang nangyari, si Kian Espinosa. Ano yun? Kung sino man yun? De Los Santos. Di ba na-guilty yung mga polis? Sino yung ibang nahuli? Ngayon yung iba na EJK, sa akin, ang tawag ko dyan is collateral duty. Kaya ito yung mga nakikinig ng mga eavesdropper again dyan, ng mga kakampyers. Okay? Sino ang kaisa-isang mga nagpaliwanag ng tokhang dito sa Space or sa YouTube? Ako, pinaliwanag ko ang tokhang dati. It's a promotion awareness or drug, anong tawag dyan? Okay. The drug trade promotion, awareness promotion sa mga communities sa Pilipinas. Kasi hindi nila naintindihan yung tokhang. So nagtanong ako sa tropa kong PNP mismo, dyan sa Camp Crape. Pare, ano ba yan? Nasa batas ba yung tokhang na yan? Pinaliwanag niya, hindi ko bibigay yung pangalan, pero alam niya, Nicolas, magkasama kami, punta kami sa Nika eh. Ang sabi niya, pare, ganito yan, ang tokhang nangangatok sa mga bayan-bayan, sa mga bahay-bahay, sa mga barangay. Pagkatapos pinapalalahanan sila na merong drug trade or merong illegal drug business na nangyayari sa community. Kaso, habang nagtatanong yan, yung iba guilty pala dahil sa loob nila, okay, ay may nangyayaring mga tsongkiyahan, alam mo na, kung ano-ano pa. Ganun ba? Kaya ngayon, napapalaban yung iba. Dahil nakakatok lang, guilty na yung iba, nagpupulasan, nagtatakbuhan. Hahabulin nila, bakit sila nagtatakbuhan? So, ganun ang tokhang. Ang problema, walang panahon na magpaliwanag yung mga news reporter at kung ano-ano, basta tinokhang daw, gano'n ano. Yun ang negative publicity. Okay? So, yung iba, Chief, ano ka ba talaga? Sabi ko, sinusuportan ko kasi nga dati yung drug war na yan. At yung mga pinsan ko nga, sinabihan ko, ipatukang yung kapatid ko. Kasi naintindihan ko yung drug war. Mas gusto nang yung kapatid ko mahuli kesa makapatay or mandamay ng ibang pamilya, mas magigilty ako. Kaya yung sinasabi ko sa kanila. Okay? Kaso itong mga to, pag sinabi kong ang kalaban si Trillanes, nagagalit. Si Trillanes talaga ang kalaban, hindi si Marcos. Pipilit nila, bakit daw walang ginagawa si Marcos? Ano ba ang magagawa niya? Di ba sinabi niya, hindi na kailangan pa tayo makipag-ano sa mga ICC, hindi sila ubla. Anong sinabi ni Remulla? Nagsalita na naman siya eh. Ang sabi niya, I don't know what Harry is talking about. Kung ano yung sinasabi ni Harry, na meron daw PNP. In-name niya si Duterte. Magsalita siya ngayon. Kung kailan siya hindi dapat nagsasalita siya. Ngayon siya dapat magsalita, ipinpoint niya. Kung sino yung tumawag sa kanya, kung sino yung nag-inform sa kanya na magkalabasan na. Ang problema, nagkakaroon ng chaos and confusion. Yan ang aking paningin. Okay? So Edward, go ahead Edward. Siya ang official, attorney ni Duterte. Okay, ano na yan ha? True na yan ha? So wala na tayong question dyan ha? Official. Okay, good.
kinasuhan siya ni Franz Castro. Kasi kay Castro yun. Yung sa ngayon, kung merong ICC, kung merong is he a retained lawyer? Nagbibigay lang ako ng example, pero siya Oh, talaga. so retained lawyer na siya ngayon, may retainer's fee na siya. Okay. Sa ICC, Okay. yung parang doon si Harry Roque. Oo. So siya ang kukunin. Tinanong niya na yun dati pa. Sinabi niya na yun dati pa. Okay, so official na yon na if ever there is an ICC investigation or a warrant of arrest, he is now the official counsel or will be the official counsel of Duterte. Yes. Okay, Correct, good. correct. Ayan, ang Tapos, kailangan natin. So mali pala ako dahil sabi ko sana, tanggalin na yan. Ang ilagay si Panelo. Dahil para sa akin, medyo, hindi ako masyado hanga, pero siya, tama ka, siya ang qualified. Okay, go. ngayon, nag-contradict yung statement nila ni Panelo. Iyon ang Kasi sinasabi ko. siguro, hindi naman natawagan siguro si Panelo. According to Harry Roque, tinawagan siyang personally ni Duterte. Tama. Informed may lalabas na yatang waran, parang ganon, di ba? Tapos, so medyo reliable yung ni Harry Roque kasi halimbawa, hindi naman siya tinawagan ni Duterte, tapos pinitawan niyang tinawagan siya kunyari, magagalit si Duterte sa kanya, di ba? Okay. Tapos, yung sinasabi niyang maglabas ng memo si BBM, tungkol na sasabihan yung mga agency na wag mag-cooperate sa ICC, tingin ko dyan si Roque, nagiging abogado lang, gusto niya in writing. Kasi ang pronouncement pwedeng bawiin eh. Ang in writing, mahirap bawiin eh. Di ba parang ganito, Chief, bibiling ko yung bahay mo o basta, sige, babayaran kita 2 million. Bukas makalawa, sabihin ko sa Chief, 1 million na lang. So, ang gusto niya, may earnest money, parang earnest writing. Writing na contract to sell. I will buy your property for the amount of 2 million. Nakasulat yun. Hindi ko na pwedeng baguhin yun, di ba? Parang absolute deed of sale. Tingin ko, kaya siya nagsasuggest na mag-issue si BBM ng memo. Para yun, para talagang in writing, di ba? Gagawin nila doon, ipopost nila sa Facebook yun, di ba? Hindi na maitatanggi. Okay, ito naman ang sinagot ko diyan para tama naman may katwiran ng kagandahan na merong pros, may cons. Ito naman ang sa akin, okay? Para nasa tayo. Okay. Roque's statements are problematic. With these recent statements and Digong's own statements lately, yung mga nakikita ko at napapansin ng taong bayan na nakikita nila mismo, yung erratic statements ni Digong. Okay? There's a sense of chaos and confusion in every turn and corner. A sort of panic, shading, doubting, and making it seem that President Marcos and the DOJ, DILG, PNP, AFP are in cahoots with ICC. Sa mga taong nanonood at nakikinig, yung mga piping saksi sa mga pangyayari at bulag ang kanilang tunay na kaalaman, magkakaroon ng haka-haka, kuro-kuro na contrary to what is really going on. Dahil nga si Harry Roque, sinabi mo na nga, will be the official counsel, okay, may have the right to say all these things. Ang problema yung epekto. Had there been a supportive or complementing statement from Panelo, Roque's statements may have been more believable. Yun ang sinasabi ko. Kaso nga kinontra kagad ni Panelo. Ang sabi mo naman, which is possible, na baka nung that time na nag-statement si Roque, itong si Panelo hindi pa nakausap ni Duterte. Okay? Sa akin, additionally, okay, no other official statement suggests that there is a warrant of arrest. Wala sa PNP, DILG, DOJ, PNP, AFP na ganon ang nangyayari. Lahat sumusuporta sa no arrest, no warrant of arrest, no ICC. Walang kahit sinong admin, okay, at least admin ang nagsasabi, okay? Ang nagsasabi na ganyan-ganito. Furthermore, we all know the general sentiment is that the madlang people will not allow anyone, Filipinos or foreigners, arrest the former president dahil meron naman tayong batas. Ang gusto natin kung talagang nagkamali at may katunayan at mayroong preba
at nabistan sa batas sa Pilipinas, tayo ang masusunod. Kaya ang sa akin ito, sabi nga nila, pala ko ultimately, kasi si BBM nagsalita na, si DOJ nagsalita na, AFP nagsalita na, meron na nga silang mga official pronouncements. There's no such thing, it's not happening. DOJ, pati yung tropa ko sa DOJ, Chief, I've been telling you many times, naririnig ko walang ganyan dahil kung meron, sabihin ko siya personally, tapos hindi ko naman sasabihin sa inyo dahil nakakaya naman ako, maglalabas ako ng information. Ultimately, this is the time for Inday Sara to step in and clear the air. Bakit ba kailangan pa niya? Kasi di ba, sinabi niya ng stance niya, okay? Administration or the government, yun ang uunahin niya. Ngayon nangyayari to, sinabi niya sa batas, harapin niya. So yun din. Bakit itong si Harry nagsasalita pa? Ang sa akin, we need a sensible and reliable Duterte to make an official statement on what's really happening, as no other Duterte seems to be calm enough. Yung kalmado ka lang. Okay, ganitong nangyayari. May kumausap sa papa ko. Hindi yung, "Hoy Marcos, tamad ka, mag-resign ka na." Diba? Ang kailangan natin yung sensible Duterte, which is Sara Duterte. Kasi mas tinitimbang niya ang lahat bago siya magsasalita ng kung ano. Now, Harry Roque, kaya ako tinawag na problematic, ang dami na ngang issue na nangyayari sa kagustuhan mong idepensa kagad, nag-i-issue ka ng statement. Number one, yung sinabi ni Duterte, sana, "Bossing, sino ba yung tumawag siya para mas maganda, ma-call out natin?" Marami tayong contact dyan sa PNP, di ba? Sa AFP, kung sino man. Wala tayong makita eh. So, it's very vague. Maaring mamaya sasabihin na naman ni Duterte. Kasi tingnan naman si Panelo. Binanggit lang yung Mindanao. It's only an idea. Okay? It's only an idea. Nagre-react kayo. Ganyan ang mangyari dyan eh. Sanctuary yan. Sabihin ng iba. Sabihin ng mga, hindi, style lang ni Duterte yan. Trying to flesh out the traitors. Okay? Ang i-focus nila, Trillanes. Ang i-focus nila, si Lamas, si De Lima. Ngayon, anong dapat na gawin nila? Ako, si Duterte, pupunta na ako dyan sa Congress, magsasalita ako. Total, may just new inquiry. Let me volunteer myself and incriminate myself. Of course, hindi mangyayari yun. No one says, magsasalita ako. Lawyer yan eh. Nakita niya nga kay Castro. Nagkadimandaan. Wala. Tapos. Kasi alam niya. Pero yung mga nasa paligid niya, yun ang kinakabahan. Like Harry Roque, Sal Panelo, Kiboloy. Pero yung mga senatoriables niya, si Bongo, hindi masyado ang focus pa rin niya, tinitira ang mga senador. Okay? Pero magbe-breakfast or magdi-dinner sila ni Duterte. Hindi siya nakikialam doon sa mga bagay na alam niyang walang nangyayari, kundi appellations lang. Tingnan natin si Bato. Nagdi-distance na. Di ba? Nasabi niya, ganito, ayos niya sa Mindanao dahil kailangan niya ng visa. Is that a sarcastic remark? Or a remark from someone who's distancing from the former president's statement? Yan ang mga pag-iisipan natin, Tapos nagsuot pa sila ng t-shirt, in support of WPS. Nung una, hindi yun ang mga stand nila. And the reason I'm telling you this, dahil nga dito sa political climate na to, weather yan. Kung sino ang nasa taas at inutos sa ibaba, sumusunod ang nasa ibaba, because if you want your advocacy, if you want your projects or your programs or your bill supported by the president, you have to step in line. You have to follow the lead. Kasi yan ang lead eh. Ang style ni Marcos is what is happening right now. Nung panahon ni Duterte, ganun din ng iba. Yung mga bumangga, giba. Di ba? Ocho diretso, giba. Kasi he has the power. Duterte has the power. Kitang-kita natin yan. Sino unang pumorma? Leni Robredo, giba. Tinulungan ni what's her face? Lloyda Nicolas, giba pa rin. Because he's in charge. Okay? So, ang mga tao masusuporto dahil ayaw natin ng mga epalikitikong mga pinababagsak ang gobyerno. This time around, it's Duterte supporters. Yung mga kakampures, yung mga nagsasabi na ganito,
Okay? Go ahead, Scarlett, and then Rap. Scarlett. Mamaya na ako, Chief. Si ano muna, si Kuya Edward muna. Oh, Edward Mole. Okay, Edward. Go, Edward. Ang tingin ko dyan, pre-preempt nila Harry Roque. Ayun, di ba? Ayun, di na sa akin ang galing, ha? Para yung mga supporter nila, Ayan. mag-react na. Yan ang sinasabi ko. Sabihin na naman nila, yung ano naman, Chip, eh. Alam mo naman ang ano, tapos, Edward, you are correct, and that's my sentiment. Pine-preempt nila para mag-trigger ang mga tao, yung mga supporters, kakampures, guluhin para ganyan ng public outcry. Di ba? Malinaw naman yung statement niya. Hindi niya alam kung Ayun! ICC diba? Or local. Ayan. Kung pakinggan mo yan, yung sinasabi niya, dapat pakinggan mo na maigi dahil abogado. Ayun! Tapos si Sarah naman, Yan. hindi pwedeng magsalta si Sarah. Ayan! Pati siya eh. Nasa gitna. Nasa gitna siya eh. Siya in a rock and a hard place eh. There you go. So, damn if you do, damn if you don't. Hindi siya pwedeng, alam ka naman pumaligtad, pirahin niya ang tatay niya in public. Hindi pwede. Ayan. Damn if you do, damn if you don't. Okay. Yung mga makukulit, yung sabi mo nga, para ma-preempt. Sabi mo nga, para ma-trigger. Ayan, ha? Maliwanag yan, ha? Kasi pwedeng totoong may palabas. Pwede, ha? Pwede. Kukulangan nila. Oo. Handa na, hindi mabigla. Diba? There we go. Kaya yung mga pumupuna na meron ng script, ayan, maliwanag. Ang nasa isip ng mga nagsasabi sa akin, Chip, pag-usapan nga natin to, nalilito kami. Nalilito sila. Ano ba talaga? Sabi ko, yan ang sabi ni Harry, pero naglabas na si Mark kung ano yung sinabi ni Harry dahil nahanap ko, yung pala, eto na. Binasa ko. Okay, kaya problematic. Sinasabi ko yung dahilan. The problem with that one, kaya nga tinatawag kong problematic, is yung sinasabi mo number 1, preempt the people. Ang trigger effect niyan. Tapos mag-escalate yan down the line. Yung mga ordinaryong mamamayan, sa mga tricycle operators sa post, na mga nag-uusap-usap, sa mga jeepney operators and drivers associations na nag-uusap-usap, may sarili silang issue, sa mga karinderya, ang iisipin nila walang nga naman pala si Marcos hinahayaan niyang manghuli ang mga banyaga. Sabi ng pamangkin ko, dito bakit daw pinapahuli ni Marcos? Yun sabi niya. Yun ang usapan dito. Mismo pinapayaan daw. Sabi daw ni ganito, sabi, wag kayong maniwala dyan, Diyos ko. Anyway, go ahead. Si Dipay pala, kanina pa pala nakataas yung kamay ni Bad Rante. At sa Rafael, susunod ka na dyan. Kung gusto mong mauna, pwede rin. Hey, Chief. Good evening, everybody. Kababayan. Anyway, here's my point of view, okay? Ano lang kasi yan on the camp of Duterte, Panelo, and Attorney Roque, okay? Attorney Panelo versus yung mga kontrabida talaga dyan, okay? The other party, which is Trillanes, okay? Mind conditioning, all right? Yan ang nangyayari dyan, all right? Mind conditioning. Kaya ang palaging sinisisi nila tungkol sa ICC is si President Bongbong Marcos. Pero sinabi na nga ni Bongbong Marcos, okay, na for the 100 plus times, we will not entertain any kind of investigation. We will not participate, sabi niya. We will not assist them. Now, let's go back to that warrant of arrest from ICC. If ever they do that, they do it every time with other countries, other leaders like Putin. Okay? Tapos mga iba pa. Maski maglabas sila ng warrant of arrest, ba't ka natatakot? Ang sabi nga is, it's not enforceable in the Philippines. Okay? Maski anong gagawin nila, so bakit ka matatakot? Kaya, dada itong other party para makondition yung mind nila para sisihin si Bongbong Marcos and administration.
Pero tama sa yung sabi ni Edward kanina, since si Attorney Roque is the counsel or will be the counsel of President Duterte, okay, sa ICC case, ang gusto lang ni Attorney Roque is it needs to be in writing, hindi lang verbal. Kasi attorney ka eh, kung verbal, it's just hearsay. All right? But if it's in writing, you got a proof. See? Yun lang ang stance dyan. Kaya, mag-concentrate tayo sa mga programa ng administration na ang dami-daming ginagawa. That's why Bong O'Neill, wala pa siya dito. Kaya, andyan na yan. Okay, thanks bro for posting all those updates for the PBBM good news. Okay, I follow it every time, and if I have a new information, I also post it para sa bagong lipunan, bagong Pilipinas movement. Okay? Kasi very important yung mga achievements. Kasi hindi nababasa ng karamihan ng tao. Okay? And ang market dito talaga, malaki yung market ng mga, it's not the high profile people in the Philippines, not even the mid class. Yung lower class is a big population. Hindi nila nababasa lahat. Kaya yung information na like our groups over here, okay? Palagi tayo magkakakilala tayo lahat. All you need to do is to go retweet Bong's information sa mga bagong projects na nangyayari, or yung mga tweet ni Chief or ni Edward or anybody over here, Farm, Rafaela, Scarlett, name it. If you see a new tweet na achievement for Bagong Pilipinas, okay, movement, which is the program of the president, go retweet it. It just takes a few seconds. Okay, thanks. Okay, Scarlett or Rap? Scarlett. Alam ko may question ka dyan. Nagtataka ka kung anong nangyayari. Go ahead, baka. Good morning. I think we Edward, no? Parang they are just trying to get the president out official and then make a statement regarding the ICC. Parang gano'n lang naman yan. So, everything is just a chess game, no? So, basically, on my part, tingin ko, PBBM and VP Sara will not just wait and see, no? Kung nangyari man yan. I think marami pang discussion yan, and yet the enforcement of the law. Alam nga naman na ICC has no command in our AFP. So basically, I do not think that it will really be that easy for them. So that's for now, Q. Thank you. Okay. Rap? Basta ako, hindi natutuloy yan. Naniniwala pa rin ako sa presidente. Basta sinabi niya, walang makikialam. So, I agree ako sa sinabi ni Edward tsaka the rest. Okay. Yun lang po. Thank you. So, kahit anong hugong nila, kahit anong start nila, kahit na anong strategy, yan ang tinatawag ko, okay, is walang kapupuntahan. But just again, just the same, dahil meron pa nga, kasi ang mga pangunawa natin na nandito, nag-uusap, maaring iisa lang ang focus natin, maaring naniniwala tayo sa ganito. Paano yung contradicting forces? Paano yung naysayers and critics? Paano yung mga nagbabato ng kung ano-ano na hinahayaan? Kaya natin pinag-uusapan to. Ang sabi nga nung isa, pare-pareho naman daw ang inaano natin, nagiging parot lang daw tayo rito. Okay? At meron pang nag-akusa na propagandist, okay? At meron pang kung ano-ano. Kaya mas inaano ko yung mga tema o issues na sa tingin ko mas importante. Kasi yung isa ang gusto nila, bakit di raw pag-usapan ang People's Initiative again? Ilang beses na natin ano yan eh. Ilang deliberations na tayo, alam na natin na meron ng Senate hearing at meron ng congressional hearing din diyan tungkol dyan. Kayo na ang lulutas dahil alam natin na pinag-usapan ng bayan, naikinig sila, ito ang issues, okay. So ngayon, ito ngayon kay ICC.
May nagsabi nga uli, pag-usapan daw uli ang ICC. Kahit ilang beses nating ano yan, meron talagang hindi maniniwala at meron talagang ipagpipilit nila na gano'n ang nangyayari kung ano yung sinasabi ni Trillanes. At yun na nga, yung sinasabi raw ni Roque dahil confirmed information na raw yung kapag sinabi raw ni Roque, malamang daw ay totoo. Ang problema nga si Sal Panelo iba ang sinasabi. Baka mamaya sasabihin nila, ano. Anyway, si Remulla, tingnan natin na sinabi ni Remulla. Ha? Hanapin natin yung page niya, kung anong merong na latest. Basta ang sinabi lang niya, I don't know about what Harry is talking about. Plain and simple, very brief, short. Di ko na binasa yung iba Yun ang pinaka-summary ng sinasabi ng Secretary of Justice. Wala siyang nalalaman kung ano man yung pinagsasabi ni Harry. Ayon kay Secretary Remulla. Ito namang si Trillanes, nag-make a move. Kasi nakita niya yung pinipreempt ng Duterte camp. Hinahamon niya naman ang Congress na magkaroon ng inquiry laban sa EJK. Iba na ito ngayon. EJK na ang pinag-uusapan, ha? Na kung ano man. At sinusugundahan naman ng mga kakampiyors at saka DDS na nagbabalikan daw ang mga EJK sa Pilipinas. Nagbabalikan daw ang mga drugs, nagbabalikan daw ang krimen, at nagbabalikan daw yung riding in tandem. Okay? So gumagawa sila ng ano para palabasin na ang gobyerno ay invalido o walang ginagawa. Okay? Kaya nga pag si Bong naglagay ng good news, ilalike ko, i-share ko, pero ang comment ko, another fake news, sabay tawa. Dahil alam ko na ang sasabihin. Katulad niya, nagkita na naman si BP Sara at si Bongbong Marcos, ang presidente, sa Davao Region, namigay ng 130 million according to PNA, news agency. Nakatawa na naman sila. Ang sasabihin naman ng iba, drama lang yan, pakitang tao pero magkalaban. Okay? Sabi ng iba, hindi raw pinapansin ni President Marcos ang Davao. Ang Davao ay isa lang sa mga cities na may na may nangyayaring kung ano man. Di ba? Meron yung Davao Occidental, Davao de Oro, Davao Norte, Davao City, kung ano-anong region dyan Nalilito na nga kung nasan yung baha. Alin ba mismo ang mga ano. Pero just the same, okay? There was 130 million pesos aid para dun sa mga hindi ko maintindihan yung parang may nangyayari dun sa specific regions na yon na malaking bagay ang na halos ikamatay ng iba. Pero na lumalabas, naligtas naman. Pero just the same, ang kabuhayan, okay, na pag-isipan kung sino man ang nagsabi sa Pangulo na ito ang tamang amount sa mga bawat distrito. Kaya dinivide kasi may nagsabi 30 million lang pala ang binigay kasi yun ang nakitang picture. Pero pag inad mo pala yan, iba-iba kasing region, iba-ibang districts, kesa isang tao lang ang hawak, nagbigay ng total of 130 million. Hindi ko alam kung DSWD yan, pero ang nakalagay dyan, yung malaking plaka, is coming from a land bank of the Philippines. Okay? Anong ibig sabihin nun? So, pera ng bayan. Ha? Hindi naman yung binigay ni Marcos sa sarili niya. So, yung pumapalag na sinasabi nila na hindi raw inaasikaso ng Pangulo, ang Davao, magbasa-basa kayo. Meron nga, sabi nga ni Bong Only, yung AGUT, may AIDS ba? Ano ba yung bata siya na may HIV siya? AIDS? Ha? AGUT daw Okay? Sa tingin ko, magbasa dahil ayun na nga nandoon pa rin. At saka alam ko daw meron din isang napitang picture na kinokontra siya na ating meron ng daw botohan nandoon ng si Bongbong Marcos. Okay? Saan ba nagtatrabaho ang Pangulo? Dati, hindi naman siya ang senador, hindi siya kahit na ano, siya ay ordinaryong mamamayan. Anong gusto niyo? Pumunta doon? Ano ba siya? Siya ba ay Duterte? Siya ba ay Nograles? Siya ba ay Garcia? Hindi naman Marcos siya. So saan siya? Kung saan-saan sa Pilipinas, hindi pwedeng puro Davao. Diba? Sino ba nandito pa? Okay, basahin natin yung mga comments sa labas para ano tayo dito. Ito, sinasabi nitong isa. Okay? Ang problema daw natin, ito
Maharlika has become the biggest voice against this administration, not the politicians and popular personalities who used to dance the anti-Marcos tune. Okay, ang sagot ko, not a single true opposition has emerged so far, has emerged. Okay, mali yung mga punctuations ko rito. Kailangan ko ng ano. So far, so many personalities are noticed. Maharlika will soon perish dahil nakita natin yung $2 million lawsuit na inaharap niya dito sa Los Angeles. SAS is losing it. Nakita natin kung ano na lang lumalabas kay SAS. Digong is wearing down. Nakita natin napapagod na. Siyempre, hindi naman rin masisisi yung tao eh. Baka mamaya nga naman ma-pressure si Marcos. I'll take the side of Digong this time. But yung tinatawag nating devil's advocate. Maybe, nakikita niya sa kung ano mga bumubulong sa kanyang paligid. Binibitawan ka na ni Bongbong. Kumalas ka na rin dyan. Kinakalimutan na nila. Okay? Ganito, ganyan. So maybe in his mind, because yung mga nang-uurat sa kanya at saka yung mga bumubulong-bulong, bababiyaan ka na niyan, baka makulong ka. Siyempre yung tao naiisip din niya, yung pamilya siya eh. Di ba? Harapin niya dito sa Pilipinas, dito sa korte natin, hindi sa iba. Kaya nagkakaganon na siya. So I'll give him the benefit of the doubt because that is the reason, di ba? Sa mga apo. At actually, may bata pa siyang anak. Si Kitty Duterte. Oh, di ba? Kaya hindi pa natin ano eh. Tapos, Pimentel, not really. Trillanes de Lima and Hontiveros is, or mali yung English ko rito is a nuisance or are nuances yan. Whatever, okay? And takes Marcos liberalism. Kaya medyo sumisip-sip sila dyan, hindi sila masyadong kumukontra kay Marcos. Di ba? Kailangan nila si Marcos eh. So, sisip-sip sila. Lenny is a non-factor. Di ba? Alam natin yan. Wala na. Kahit anong gawin ni Lenny. At magsasatsat yan, wala nang maniniwala. So, wala talaga tayong matibay na opposition. Okay? Sabi ng iba, Chief, si Duterte opposition eh. Actually, si opposition siya when it comes to the unit team. Hindi siya part ng unit team. Dahil hindi nga niya sinuportahan. But is he really an opposition? Or is he just trying to make sure na hindi siya mapabiyaan when it comes to ICC. At yung anak niya, hindi rin naman ma-underdog sa administration. So yun lang ang issue niya. Sinabi naman niya, Marcos is not corrupt. So yung times na hindi maganda ang gising, or ang nasa paligid niya ay si Pantaleon, or si Quiboloy, or si Panelo, or si Roque, medyo shaky kasi hindi natin alam kung anong ideology o anong priority or anong ibubulong sa kanya. I'm not saying na si Duterte basta-basta nabubulungan. Dahil pag ang napansin ko lang, sa akin mismo and you can quote me on this, erratic ang behavior. Okay? Wala akong binabanggit na iba. Bakit ganon? Siyempre nga meron siyang tinagdadaanan na in his mind, baka nga yung mga bumubulong sa kanya, pinababiyaan ka, ganyan-ganyan. Nakakabisit din yung ganon, di ba? Miski yung anak, magsasalita na rin ng ganun na kung ano-ano. Si Baste para sa akin, wala sa ayos. Okay? Kasi mayor ka, pinagtatanggal mo yung magulang mo at yung kapatid mo, tama. Okay? Pero idinamay mo yung sasabihin mong ganito, nawala yung wisyo nung sinasabi mo. Dapat ang sinasabi mo, kung babatikos ka, lagyan mo ng sense of reality. Di ba? Pagandahin mo. Tinatawagan ko po si Pangulong Marcos. Sana po, bilang Pangulo, maintindihan niyo ang aking ama na humaharap ng kung anong mga suliranin. Nakasama na dyan ang ICC. Sana po, ulitin mo ninyo. Ayan, maaaring ganyan. Yung sinasabi din ni Edward. Gawin po ninyong official statement that this is, para hindi na po paulit-ulit, ipaskal po ninyo dyan sa harapan sa Malacanang. Tapos, bigyan nyo ipagawa nyo ng maliit na parang 1x3 card or 2x3 na nakalagay doon, kopya nila. Lahat ng pulis, hawak niya na, basahin yan. Hindi namin aarestuhin si Pangulong Duterte. Maliwanag dyan. AFP, hindi namin uhulihin o aarestuhin. Dahil yun ang sige, para nang maalala nila araw-araw, pag suot nila ng uniforme. During quarters in inspection, parang military yan
Pagpasok sa umaga, nakapili yan, tapos may mag-i-inspect ng mga suit nila, mga uniforme nila, pagmumukha nila, kung sinong lasing, tapos pass down. Alright, listen. Yan ang mami na. Ordered by the President, there should be no arrest. Okay? And here's a card that will remind you na walang aaresto. Okay? Ang arestuin nyo si Trillanes, makulit yan, sa Asilas Cañas. Sino ba yung nagsabi namin 19 million? I find it hard na merong, sinong nagpopondo diyan kay Las Cañas para sabi sa, kasi sinabihan ako buti pa si Las Cañas may bayad na 19 million para tirahin si Duterte. Ikaw, wala ka naman yatang tinatanggap. Tinitira ko mo si Duterte? Pinagtatanggol ko. Ang mga tao hindi naintindihan sinasabi ko Dahil ang sinasabi ko, sa akin it makes legal sense. Di ba? Kung anong dapat niyang gawin, kung anong dapat na si Trillanes ang kalaban. O paano natin yan? Alis sa dalawa, tulungan natin na matuloy yung sinasabi nilang inquiry para na ipakita sa buong mundo yung sinasabi niyong nagagalit kayo sa UN Rapporteur, nagagalit kayo sa ICC. How do we show as a nation that things are going right and things are going well in the Philippines? Ayan na nga, yung sinasabi ni Trillanes. Maybe a congressional inquiry, okay, kung meron, patunayan nyo. Hindi yung puro kayo akusa. Diba para matapos na ipakita natin. Eto na nga congressional inquiry na. At ito na, pinatawag na kung sino-sino yung mga witness. At ito na, lalagyan na ng kaso. Kaya manahimik kayo, ICC, tapos na. Parang katulad niyang rapporteur, UN rapporteur. Marami nagagalit. Hindi naman pinakinggan ba ni Marcos yan? Hindi. Tanungin natin, paano ba napunta rito yan? Okay? Sa June pala, merong convention or whatsoever when it comes to human rights. Okay? Bakit importante kay Marcos ang human rights? Okay? Kung siya man ang pumayag sa imbitasyon ni Laila de Lima at ng kung sino-sino pa, karapatan. Okay? At tama naman, gusto niyang ipakita na wala ng human rights violations. Kung ano man yung sinasabi nila. Di ba? Nagbayad na nga ang yung Human Rights Commission na yung mga tao na merong sinasabi. Ngayon, nasabi nila, Chief, hindi naman tungkol dun yan Tungkol yan sa human rights violations during the time of President Duterte. Okay. Saan ang galing yun? Number one, si Leni Robredo, sinabi, during 2017, 2018, 7,000 deaths ang mga namatay. Basta 7,000 katao na ayon sa kanya sa foreign press. Diyan sa at kung saan mga kapatid ko kinabahan baka raw mapatay na ako dahil daldalero ko Sabi niya, baka mapatay ka na dyan. Umuwi ka na. Bumalik ka na rito. Pabalikin mo na ang mami. Sabi ko, sige, kaya pinabalik ko yung mother ko pero naiwan ako. Ngayon, ang sinasabi kasi, yun ang sinabi ni Leni Robredo. Diba? Sino pa? Si Reza, in interview. Philippines is a is a war zone. So, dalawa na. So, yan ang mga nag-aano ng human rights. Yung mga dilaw. Okay. Anong pangatlo? Okay. So, nagsimula kay Leni. Bumanap si Maria Ressa dahil hindi nila matanggap si Duterte ang presidente. Yun ang problema natin, yung mga yan. Sino yung pangatlo? Diba? Meron ng dalawa. Si Trillanes ngayon, naisip niya. Mag-file tayo sa ICC. Kaya yun ang kalaban ng mga Duterte at kalaban ng bayan. Doon sila dapat mag-focus. Kaya mga kakampiyers, anong ko naikinig kayo dyan? Okay? Si Vino Reid, si Tahanan ng Lahi, dito magsalita kayo. Hindi pwede yung mga, kung ano mga pinagsasabi nyo sa labas. Yang si Crisostomo Ibarra, si Mayo, galit na galit. Nagtataka ko, hindi ako Ilocano Pero ang nakikita ko is parang hindi solid North. Parang yung, parang mas naniniwala ako na yung mga Duterte, parang mas solid Kasi makikita natin kaya tama o mali, Duterte sila. Ano pa man yun, Duterte sila. Pero dito, merong dalawang pinopronounce nila. Yung isa, loyalista raw siya ni Marcos. Pero hindi raw sa anak. Okay. At yung isa naman, kung ano-anong pinagsasabi ng last elections, at saka nung last year, kung ano, Ilocano raw siya, ganyan-ganyan, naikilam daw siya sa politika, dahil Marcos raw siya. Pero anong sinasabi? Ngayon, masama si Bongbong, hindi niya kaya.
Yun ang sinasabi niya. At nandoon siya sa Duterte side, yung mga DDS, at pinapakinggan naman siya. Hindi naman bobo yung mga DDS na yun. Alam nila na umi-epal ka lang dyan dahil wala kang mapuntahan. Pero sa loob-loob din bobo ka. Yun mo, maka-Marcos ka, loyalista ka, from Ilocos ka, tapos sasabihin mo, kasi ganito toxic yung tanghalan na, sa kasi si Super Daddy, si Chip D, ano yun bastos, tarantado, sinungaling. Okay. Bastos, tarantado, sinungaling ako. Di wala tayong magagawa. Okay. So apparently wala nang diskusyon dahil lumalabas, nagkakaisa tayo na pang-uurat, preemptive statements, okay? At medyo conflicting si Panelo at saka si ang gawin natin ay basahin natin yung mga ibang mga pinapadala rito. Okay. Ito, natin to. Tama ka, Chief. Hindi bagay kay Roque ang ganun na statement. Kung hingin sa kanya ang summary of incoming calls, kung totoo nga may tao na tumatawag sa kanya, yan, kay President ba o kay Harry Roque, hindi natin Itong isa, Roque should just STFU. If he's trying to use this for self-promotion for 2025, it's not gonna blank work again. Alam naman natin, natalo na naman yan, Hindi sa akin nang galing yan, para malinaw, Okay, sino ba? Mga messages. Oops, wala na dito. Sa notifications. Ito. Nalilito na ako rito. Hindi, expand ko yung screen kasi naka-double screen ako Yung sa Zoom ko, okay, notifications. Good morning, good evening everyone. Na-miss ko ang space kahapon, sabi ni Pia. Good day, sabi ni Pam Freshy. Okay, ito pala, President Ferdinand Marcos, okay, conducted an aerial inspection. Marcos Jr. in Barangay Masara in Maco, Davao City. Ang tinutulig sa dito, bakit daw nakasakay si Aboitiz doon sa chopper? Okay? At pinaliwanag niya ni Bong. Okay? Ang Aboitiz daw, pero sa tingin ko, Aboitiz kasi mas naniniwala ako sa sinasabi ni Bong, kaya nakasakay din sa chopper, sila daw ang nag-provide ng temporary power sa area na yan, kung saan man yung Masara at kung saan sang Mangkaratig Puok. Kaya nandoon si Aboitiz. Okay? Kaya wag nating bigyan ng masamang kulay kung ang isang Aboitiz ay nandoon. Okay? Actually, nung siguro mga first year ako high school, doon sa lugar namin, merong isang malaki, mga 2 bloke ng kalye, pag-aari ng Aboitiz. Hindi ko pa alam yung mga Aboitiz na yan, sa harapan ng Esteban Navada High School. Kasi nga kami, mga hampas lupa kami, para kami nangangalakal. So, dumiskarte ko mag-isa. Paglabas ko rin sa kali namin, Maria Clara, alam to ni Kapitayo, Blumentritt, corner Maria Clara. Ando din yung Aboitiz, pero hindi ko alam kung anong loob. At hindi ko rin alam na Aboitiz yan. Nung high school na lang ako, or college, saka ko lang nalaman, Aboitiz ang may-ari at kung ano man yun. Okay? Meron dun sa labas, mga 3 pirasong bakal na mahaba, yung ginagamit sa mga housing na, yung mga building, mahaba siya. Sa isang katulad ko, hampas lupa, dinadala yan sa bote-dyaryo, bakal. Binuhat ko kagad. Tinakbo ko doon sa, siguro mga 2 kalibe, bote bakal doon. Okay? Kasi nakapulot ka ng bakal Sa isang katulad ko hampas lupa, pera yun. Kasi nangangalakal kami kung ano Tinakbo ko rin kay Beho, binayaran ako, hindi ko maalala kung magkano, basta binayaran kagad ako, tuwan-tuwa. So ngayon, balik ako ngayon, pauwi na ako dahil may bayad na ako. Maya nakita ko, may mga piyon at yung isa nakabantay na, nilalabas pala nila yung isasakay sa truck ng mga bakal na mahaba. Ano bang tawag dyan? Edward, ikaw sa construction, alam mo yan Yung sinasabi ko, kung ano man yung nilalagay na parang pang giya sa mga hollow blocks. Sino bang dyan? Scarlett, alam mo tawag doon? Ato si Teklara. Teklara, bigyan natin ng mic to. Ano mo yung sinasabi ko Mga 3/8, ang sukat nito, yung diameter. Mga 3/8, tapos mahaba siya, ginagamit siya sa mga construction. So mahaba siya, siguro ang haba niya mga 12 feet, ganyan. Nakita ko, binuhat ko, tinakbo ko rin sa bote bakal, binenta ko. Tapos pauwi na ako, may pera na ako. Nakita ko nilalabas na yung ganyan at may nakabantay nga.
Siguro, yung nung nilabas nila, hindi nila naisip na may tatanga-tangang gagong tulad ko na sa akin na hindi ko ninakaw kasi ayun, ito may sumagot, rebars. Yan, yung rebars na yan, your bars na yan, okay? Ang nakita ko is pagkakataon, no? Siguro mag-high school pa lang ako at that time eh. So, pinikap ko, tinakbo ko doon kila Beo, binenta ko. Okay, yan ang alam ko sa Aboitiz. Nung bandang huli ko nalaman na Aboitiz pala yung lugar na yun. Kaya delikado kayo kung meron kayong construction, wag niyong ilalagay sa labas. Dahil baka may tatangang super daddy na nandoon na nanakawin yun. Eh, hindi ko ninakaw, binenta ko dahil akala ko may nakaiwan o kung ano man. Nakita ko bakal eh. Nung nalalaman ko sa ano, okay? But in retrospect, na ano ko, dapat pala, kung ano, isipin ko maiging ginagawa ko. Pero who knows, siyempre, hampas lupa ka. Katatapos ko lang ng grade 6 eh. Okay, sino pa? Ano pang meron dito? Okay. Wala nang ano. Ito pala, no? Apparently, yung sinabi ni President Marcos nung last year, nagkausap sila ng King of Saudi Arabia, sino ba yun, yung bata pa, na babayaran yung mga Pinoy OFW sa Saudi dahil hindi sila nabigyan ng tamang compensation noong isang taon, kung ano man yun, 2000, whenever, mga 8 years ago yata yun eh, na hindi sila nabigyan ng tamang compensation. Kaya ang ginawa, kinausap niya, bossing Sheikh King Alpad Salam, whatever, ano ba ang mangyayari sa mga tao ko? Okay? Hindi lang pala Pilipinas ang mabagal. Ang Saudi Arabia ay mabagal din dahil nagbigay sila ng 868 million pesos worth of checks released for displaced OFWs. Okay? So, sinare ko, nilike ko, pero at the same time, nilagay ko another fake news. Dahil maraming hindi na naman maniniwala na nagkakabayad na after 1 year na natuloy na. Sa isang OFW na nawalan ng trabaho, na na-displace dahil dyan, panahon na mabayaran kayo. Okay? Kaya dapat wag na natin kontrahin yan dahil ang kailangan lang dyan, makarating sana. Okay? Sa kinauukulan. Huwag makurakot ng kung sino man. Again, sinasabi ko nga, ang kurakot, hindi si Marcos, hindi si Duterte, hindi si Aquino. Yung mga nasa ibaba. Kasi sila nga hawak ng mga tseke. Sila yung baka dun magkakalokohan. Okay? Pero yung mga yan, hindi naman yan tumakbo para maging kurakot eh. O ito, meron akong chismis, blind item, sa akin to mismo. Okay? Emilio Aguinaldo, ninuno mo, tapos sabi ng ilan, traidor daw, dahil pinapatay si Bonifacio at General Luna. Ang saklap nun. Ha? Tapos, chismosa ka, laban sa iba. Pinagchichismisan mo, kasangga pala. Kaibigan mo mga Marcos, tapos apektado ka sa mga fake news ng iba at entertain mo pa. Okay? Bakit ko sinabi yan? Okay? Naririnig-rinig natin dyan eh. Sino ba nakapanood ng General Luna? Sino ba nakapanood ng mga Bonifacio, mga ganyang ano? Tapos yung mga sinusulat na naglalabasan ng mga istorya na pinapatay si ganito. Pinahuli si Bonifacio, kapatid, ganyan, hinabol, kung saan-saan. So, Emilio Aguinaldo ka, presidente ka, pero bakit bayani si Bonifacio? Tapos ikaw bayani rin. Ano ibig sabihin nun? Di ba? General Luna. So, it makes no sense na yung ninuno mo, presidente, at binanggit ko dyan, Emilio Aguinaldo actually ran against Manuel Quezon for presidency noong 1935, kung paano naging, kung kailan man nanalo si Manuel Quezon, ha? Hindi ko yan nalalaman until 2018, nung pinasyal ko yung kapatid ko dyan sa National Library. Gusto kong ipakita yung Noli Me Tangere at saka yung El Polibistrismo. Pero dahil wala akong kapit sa National Library, hindi raw nila ilalabas yun, nakasusi raw yun for special people. Pero merong tinatawag nila na parang second edition, third edition. Yung hindi naman yung kay Rizal, kundi another publications 20 years later na pinablish yun at yun ang pinakita. Okay? And during sa pagkaganyan ko, naganap ako ng mga
lumang mga dyaryo, nakita ko yung tinatawag na sakdal. At doon ko nakita mismo yung si Aguinaldo at saka si Quezon doon sa balita nagtitirahan. Kaya nalalaman ko na siya pala tumakbo laban diyan kay Manuel Quezon. Okay? At bandang huli, napanood ko yung General Luna, yun na nga, lumalabas. Ayon doon sa pelikula, si Aguinaldo ang nagpapatay. At yung si Bonifacio, nababasa natin niya. Kaya ang saklap nun, pero mo, ninuno mo si Emilio Aguinaldo. Tapos chismosa ka laban sa iba. Pinagchichismisan mo, kasangga pala. Okay, ito naman. Para alam nyo, mahilig na, nandito na rin lang ako sa soapbox ko sabi nga nila Okay. Kaya ako naman nasabi yan. Okay, ito. May nagsasabi dyan na, ito alam ko to mismo dahil personal knowledge ko to. Pinakita sa akin na may yung naninira sa akin. Okay. Nilapitan yan si isang vlogger na for whatever reason nakasama ko sa Pugad Vloggers. Hindi naman ako sikat na vlogger. Sino ba ako? For whatever reason, nakasama ko sa Pugad Vloggers. Yan si Mark Lopez, si Trixie Angeles, si Banat Bay, at kung sino-sino pa, Alindogan yun. Yung Ana Malindogan, whatever. Okay? Hindi ko nalalaman pa yung mga Pugad Vloggers. Alam ko mga vloggers lang sila at tawag Pugad Vloggers. Sinama ako dyan nung isang operatives dahil marami akong mga statements sa atin laban sa NPA. Meron akong mga special news. Meron akong special nalalaman. Okay? So for whatever reason, sinama nila ako dyan. At isa sa mga nandyan, nakilala ko, pero sandali lang siya dyan dahil may sarili siyang personality. Dalawa sila actually. Isa, nabanggit ko na ito dati, si Jam Magno at saka si Tio Moreno. Okay? Pero umalis din kagad si Jam dahil hindi niya gusto yung style ng mga nandun. May sarili siyang personality. At ganoon din si Tio Moreno. Lumabas din siya dyan afterwards. Okay? But during that time, andyan si Relisa Lucena. Ayun, kaya pala ako napasok dyan dahil isa ako sa mga nagtatanggol at nagbibigay ng information kung nasaan, kung sa anong barangay sa Prudencio, kung paano na recover ang anyang anak at kung ano pang lumabas sa dyaryo. Okay? Yung Prudencio Street na yan, dyan ako kumukuha ng dyaryo dati. Located dyan sa P. Florentino, P. Margal, corners. Okay? Sa gitna, si Mang Radi. Okay? That was 1970 374. Okay? Tapos napunta ako sa bandang Mayon, doon ako kumukuha kay Roger na naging boss ko. Kasi ganyan ka, pagka diarista ka, kung saan yung madaling kumuha or madaling kausap, doon ka. Hindi yung parang second class citizen ka kasi diyan kay Raddy, may mga paborito siya. Yung si Roger, malapit sa amin, kilala ako. Doon ka na sa akin, nagjadyaro ka pala Okay? So, kaya sinasabi ko, kaibigan mo mga Marcos, yun ang sinasabi mo. Tapos apektado ka sa mga fake news ng iba at ine-entertain mo pa. Kaya nagtataka ako Sino ba talaga ang solid? Solid North. Okay? Tapos may mga ganyang personality na nakikinig kung kani-kanino. Okay? Kaya bahala na kayo. Basta yan ang blind item ko. Magtirahan na kami, mag-ano na kami, fake Navy ako, okay. Hindi ako tunay na Navy. Isa lang akong hampas lupa. That's it. Wala na tayong magagawa doon. Sabi nga ni Arya, bastos ako. Okay. Tarantado ako. Okay. Okay. Ano pa isa? Sinungaling ako. Okay. Kailangan ko lahat. Nga lang, the irony of it all, kung sinungaling ako, lahat ng mga inamin kong kasalanan, kagaguhan, kawalangyaan, hindi totoo dahil sinungaling ako Ang gulo. Bahala kayo dyan. Eto pa, notifications. Hanggat walang nagtataas ng kamay. Ang hindi masyado pinag-usapan seri dahil siguro alam nila na hindi totoo. Ano yan. I got kicked out as a speaker. Kailan yun? Johnny, hindi, baka nawawalan ka ng walang nagkikick out dito. Ayan, binalik ko sa'yo. Okay? Anong ka nag-gets rejected? You're not rejected. Nawawalan ka ng, go ahead, Bong, nawawalan ka ng, lumabas ka muna tapos pumasok ka uli. Is that some sort of glitch? Yeah. Walang magkikick out sa'yo rito. Kahit Okay. kahit pangit ang drawing mo, kahit hindi ka magaling magsayaw. Joke lang. Grabe naman Go ahead, Johnny. And then, Bong.
Ngayon, wala ka na naman, Johnny. O, see you. Miski si Dipay, nalalaglag eh. Teklara. Bong, go ahead. Yung Aboitiz, paliwanag mga, buti ka pa naintindihan mo kaagad kung ano nangyayari. Di ko alam yun eh. Puitis kasi halos ng Davao region, siya talaga ang tinatawag natin nagsusupply ng kuryente o siya ang tinatawag natin ang tawag doon sa independent producer, IPP. Siya naka-award dyan sa Davao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao Occidental. Halos sa Davao region, kumbaga mo. So permanent na pala yung negosyo niya dyan. Hindi lang siya nagpunta dyan na parang supporting niya. Sa aking opinion na, no? Opinion ko lang. Kaya sa sumakay doon, kasi wala pong kuryente ang Tagum eh. Ang Tagum, Carmen, yan yung natamaan talaga ng bahay. At saka yung Davao de Oro, wala pong kuryente hanggang ngayon. So kaya niya pinasakay yun si Abuitis para makita kung gaano kalaki ang may damage pa ang mga linya ng kuryente at para doon pa lang sa helicopter, mapugunan agad. At magakuha agad si Pangulong Bongbong Marcos ng solido ng isang agarang aksyon na kailangan niya, ito may natumba dyan, kailan mo gagawin niya, kasi hindi possible siya sana, hindi siya pwedeng puntahan ng sasakyan lang. Kasi may mga lugar sa talaga hanggang ngayon, lubog ang bundulon. So pwede lang punta doon. Ay nakita ko nga sa Facebook, nasa kalsada halos ang tao nakatira. Nasa kalsada ngayon. So, yung mga kuryente nun, sa mga kaloob-looban at kabahayanan, hindi mapapasukan ng sasakyan. Siyempre, kasi alam naman na, may record agad ng NDRNMC nun eh, kung saan yung lugar may walang kuryente. So, dahil siya ang independent producer doon, para nagbibigay ng supply sa kuryente sa Davao region, ano nga isasama siya? Para makita, kasi kailangan ng tao ang kuryente agad eh. Tubig, kuryente. So, yun ang dalawang number one na pangunahin ng Kung merong nagamit sa lokasyon na yun, o natumba, o whatever, o inanod ng bakang poste, o ano ba, ay matutubanan agad. Makikita kung saan agad yung damage na lugar. At mabibigyan agad si Pangulong Bongbong Marcos na, sige, ito, bigyan mo ako ng ganitong araw. At least, on the spot, wala namang pinagkaiba sa yan eh. Pinagkaiba sa tulay. O pinagkaiba sa isang lugar, isang proyekto. Kung sino yung may hawak ng proyekto, yun ang direkta mong kausapin para makita mo agad kung anong solusyon at gaano kabilis at gaano katagal. Yan yung ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Problema sa iba kasi, ginamitan agad ng propaganda, politika. Hindi nila naintindihan. Kaya ako nag-post ng gano'n, saka muna, magpasa. Kasi pagka naintindihan nila, tinatanong nila kung ano siya Abuitis, kung yung tinignan nila at ginugil nila, makikita nila yung mga lugar na nasa landa ay halos supply ng kuryente Abuitis. Lalo na sa Mako, Davao de Oro, dun sa Tiwanwal, hindi mapuntahan ng sasakyan kasi nag-landslide. So paano mo mapupuntahan yun? Siyempre, nandun si Pangulong Bongbong Marcos, siguro pinatawag niya o siya nag-voluntaryo, hindi natin alam. At para makita din. At para doon, on the spot, doon, nakapangako siya sa Pangulo, yung lugar na yan, ang laki ng damage, bigyan mo ko ng ganitong araw. At least makikita agad ng sagot. Kaysa naman, patawagan pa siya rito, alam, magkakausapin mo doon, yung tawag ganito, mga engineering o mga maintenance, hindi naman makapag-desisyon ng dire-diretso yun. Mas maigi mo, kukunin mo talaga yung proponent. Kasi yun, kapag nag-video ng salita yun, ibababa niya lahat order ng sa mukha. Ay, kailangan dito, in 10 days tapos yan. Yung mga na-procedure, palitan lahat yan. Ibig sabihin, mismo ng tulo, yung independent producer, ang kausap at kasama sa survey yung sa mga lugar na sa lampa. Ganun mga simple yan, hindi dapat gawing politika. Hindi dapat gawing ginagawa nilang gano'n na nilalagyan nila ng kulay sa bawat ganung sistema. Yun lang naman. Thank you. Okay, Bong, may nag-message. Actually, tumawag mabilisan lang. Sabi teka, sandali. Para ito, yung sa, ang sinasabi, mukhang Nung last year, kung naalala nyo, sa space, naalala ko ni Edward, sabi ko sa Mindanao, magkakaroon ng PESA saan? Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Surigao del Norte. Ay, Ngayon, kanina o kahapon, sa East, nandun ang PESA sa Agusan del Sur.
Magtatayo ng pesa doon. Liblib yan, yung Agusan del Sur, kung alam niyo yan. Mas maganda pa nga ang Quezon dyan Quezon Province kaysa Agusan. Pero magkakaroon doon. Kasi ang Agusan del Sur, kung naalala mo, Chip, di ba, yung lugar ng pikot nung araw? Yeah, Surigao del Sur, tapos dinaanan namin yan. Hindi man ng mga pagkata para doon sa mga planet natin at saka sa dito ng gusto ko at saka ito. Yan, buong lahat yung mga kahoy na kinukuha niyan. Ngayon, bubuhayin ng bubuhayin ulit ang hindi naman pesa sa mga yan. Ngayon, lalagyan ng pesa para magkaroon doon ng agro-industrial manufacturing at saka renewable energy. Ngayon, sino kasama ng pesa? Para nag-MOU doon sa LGU. Kasi LGU, under ng pesa yun Sino nag-ano doon? So, sino kasama? Isang Malaysian at isang Singaporean ba? Singaporean o Malaysian. Isang taga-Asia lang din. Kasama naging audio. So, ganun kabilis ang natin ngayon. Pag pupunta sa isang lugar at kung merong bubuksan, kasama na agad ang investor. Hindi kagaya ng araw, bubuksan mo muna yung lugar, saka kang maghanap ng investor. So, ibig sabihin, maganda ngayon ang mga ginagawa ng Pangulong Marcos natin ngayon. Meron nag-advocator, meron investor, at diretso na MOA. Alam naman natin na ngayon MOA is letter of intent na yan. So, pagka pumasok ngayon sa BOI at na-approve ng BOI at roll out agad yan. Yun na nakabilis yun. Bong, may bumabatikos dito Ang sinasabi nila, wala yatang sabi, palakasan system daw. Na ang Davao binibigyan masyado ng importance. Ano ba 'to? Importance ni President Marcos na meron pang mga pasinaya sa mga game-changing transport. Teka muna, Bong, ha? Ito muna. Sa game-changing transport project. Pagkatapos, meron pang orders sa immediate completion of assessment of damages na binibigyan daw niya ng pabor si BP Sara Masiado. At pagkatapos, meron pang yung sa Tagum Davao na naghahanap daw ng pondo. Ano bang feeling mo rito? Binibigyan ba ng pabor o special treatment ni President Marcos si Vice President Sara? Samantalang ang sabi ng iba, wala daw pakialam si Marcos. Ano ba to? Lokohan to? Yung iba, hindi raw pumupunta si Marcos doon kundi botohan. Wala raw siyang pakialam sa Davao. At yung isa naman, ang sinasabi, EPAL, nagbigay pa ng 130 million, pero pinababagsak si Sara. Ano ba yan, Bong? Go. 165, hindi 130 yun. 265 million, official na yan. Ganito yan. Ang Davao Transport sa Mindanao o sa Davao City, matagal ng pamukalan ni Sara Duterte yan. Mayor pa lang siya dyan, hindi pa tumatakbo si Bongbong Marcos. Ngayon, ang pag-upo ni Bongbong Marcos, kasi nabayaran niya na yung lahat ng loan niya, nag-loan siya ngayon sa ADB, Asian Development Bank, o basta sa mo rin bangko sa ibang bansa. $1 billion. $1 billion US ang naibigay sa kanyang loan. So, hindi yan pabor sa mga Marcos. Mayor pa lang siya ng Davao, na nasa tinatawag na yan na Davao City. Long term project niya na. Okay. Nangyari dyan. Walang dyan siya, Kung binakapan sa Asian Development Bank, hindi natin alam. Kaya nabilis nag-grant ang loan. Kasi mabilis talaga nag-grant ang loan sa kanya. Dahil pagkaupo niya ng 3 years, pagkatakbo niya ng nasa election siya, pagkapanalo ni Bongbong Marcos, siya naman bigay ng loan. Hindi natin alam kung isa na siya sa nagmakap. Garantor. So, yung sinasabi nilang pabor para sa lahat naman ng kalamidad, kahit saan, basta kailangan ng tulong ng national, nagbibigay talaga ng pera. Hindi yan selective. So, kung porkit Vice Presidente, porkit ganito, ay talagang binibigyan. Kung naalala nyo, kahit nung nasa lanta sa Bicol, panahon ni Duterte, binigyan din naman ng pera doon.